Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Nagtrabaho ako sa isang kilalang store at nakakagulat ang mga batas dito. Ako si Mark at nais kong ibahagi ang kakaibang karanasan ko nang magtrabaho ako sa isang kilalang store dito sa amin. Una akong pumasok bilang isang regular na empleyado. Sa unang araw ko pa lang, napansin ko na kakaiba ang mga tao doon. Lahat tahimik, tila ba may mga binabantayan o iniiwasan. Hindi ko agad pinansin ito, iniisip ko na baka normal lang na maging seryoso sa trabaho. Isang gabi, habang nagbibilang ng stock sa likod ng bodega, napansin ko ang isang pinto na lagi nilang sinasara at tinitiyak na nakalak. Sa likod ng pinto na iyon, may kakaibang tunog akong naririnig, mga mahihinang ungol at paggalaw ng mga bagay. Tinanong ko ang kasama kong si Ate Lisa tungkol dito, pero mabilis siyang umiwas at sinabing, huwag ko na lang itong pansinin. Lumipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Ang mga tunog sa likod ng pinto ay nagiging mas madalas at mas malinaw. Isang gabi, nakatanggap ako ng text mula kay Ate Liza, sinasabing huwag na huwag akong mag-overtime ng mag-isa. May mga bagay na hindi dapat makita ng bagong empleyado. Ngunit isang gabi dahil marami akong kailangang tapusin, napilitan akong mag-overtime. Kasama ko noon ang isang bagong empleyado na si Jenny. Bigla na lang naputol ang kuryente at nagkaroon ng blackout. Agad kaming kumuha ng flashlight at nagdesisyon na maghintay na lang ng mga kasamahan namin. Habang naghihintay, narinig namin ang mga kakaibang tunog mula sa pinto na yon. Tumayo ang balahibo ko sa katawan nang marinig ko ang ungol na tila ba nanggagaling sa isang sugatan o naghihingalong tao. Nagsimula nang manginig si Jenny at bigla na lang siyang tumakbo papalayo, iniwan akong mag-isa. Naisip kong sundan siya, pero nang malapit na ako sa pinto, bigla itong bumukas ng bahagya. Sa likod ng pinto, nakita ko ang mga mata ng isang tao na nakatingin sa akin. Mga matang puno ng takot at puot. Mabilis akong umatras at nagtatakbo palabas ng bodega. Kinabukasan, tinanong ko ang supervisor namin tungkol sa nangyari. Pero tiningnan lang niya ako ng matalim at sinabihang huwag nang ungkatin ang mga bagay na wala akong alam. Mula noon, naging mas mapanuri ako. Nalaman kong may mga empleyado na bigla na lang nawawala o tinatanggal sa trabaho nang walang paliwanag. Pagkalipas ng ilang araw mula sa insidenteng iyon, hindi na ako mapakali. Lahat ng kilos ko ay tila binabantayan at ang mga mata ng mga kasama ko sa trabaho ay palaging tila nag-uabang ng mali kong magagawa. Isang gabi, napagdesisyonan kong alamin ang lihim sa likod ng pinto. Naghintay ako ng tamang pagkakataon. Nang magpatay-sindi ang mga ilaw ng store, ginamit ko ang pagkakataong iyon para magtago at magmasid. Nakita kong pumunta si Ate Lisa sa likod ng bodega, dala ang isang malaking susi. Sinundan ko siya ng dahan-dahan. Nang makarating siya sa pinto, inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa at binasa ito bago ipasok ang susi. Bago tuluyang buksan ang pinto, tumingin siya sa paligid at tila nagdadasal. Nang pumasok siya, dali-dali akong sumunod bago pa man ito magsara muli. Sa loob, bumungad sa akin ang isang malamlam na ilaw mula sa kisame. Ang lugar ay puno ng mga kahon at lumang kagamitan, pero may isang bahagi na tila ba laging nililinis. Isang malaking salamin na may kakaibang ukit sa gilid. Lumapit ako at nakita ko sa salamin ang refleksyon ng isang pamilyar na mukha. Mukha ng isang empleyado na bigla na lang nawala ilang linggo na ang nakakalipas. Biglang kumidlat at kasunod nito'y isang malakas na kalabog ang narinig ko. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang kahon. Dumating si Ate Liza kasama ang isang lalaki na nakaputing damit at mukhang doktor. Hawak nila ang isang lalaki na may tali sa kamay at paa. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng lalaki habang pilit siyang dinadala sa harap ng salamin. Alam mo na ang mangyayari sa iyo, sabi ng doktor habang nilalapit ang lalaki sa salamin. Hindi ka na makakabalik. Nang maitulak nila ang lalaki sa salamin, tila ba may kung anong puwersa na humigop sa kanya papasok. Bigla na lang siyang nawala at ang salamin ay muling naging kalmado. Mabilis akong umatras, pero natapakan ko ang isang lata na nagpagawa ng ingay. Napatingin si Ate Liza sa direksyon ko. Mark, ikaw ba yan? Tinig ng isang boses sa likod. Agad akong tumakbo palabas,
pero naramdaman kong may humahabol sa akin. Hanggang sa makarating ako sa pinto ng bodega, biglang nagsara ito at iniwan akong nakulong sa loob. Nang makita kong wala na akong takas, humarap ako at nakita kong si Ate Liza at ang doktor ay papalapit sa akin. Hawak ang parehong papel at susi. Mark, kailangan mong malaman na ito ay para sa ikabubuti ng lahat, sabi ni Ate Liza habang papalapit. Ang huling naramdaman ko ay ang malamig na bakal ng susi sa aking balat at ang huling nakita ko ay ang pamilyar na refleksyon sa salamin. Bago tuluyang magdilim ang lahat. Nagising akong pawisan, nakahandusay sa malamig na sahig ng bodega. Hindi ko maalala kung paano ako nakabalik sa labas ng silid na yon. Ang huling alaala ko ay ang pagtingin sa salamin at ang kakaibang pakiramdam na tila hinihigop ako nito. Pabalik-balik sa isip ko ang mga mata ng lalaking isinakripisyo at ang mga boses ni na Ate Liza at ang doktor. Sinikap kong bumangon at umuwi. Hindi ko na kayang magtrabaho ng gabing iyon. Nang makauwi ako, tinangka kong kalimutan ang lahat. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, nakikita ko ang mukha ng lalaking iyon. Hindi ako mapalagay at alam kong kailangan kong gumawa ng hakbang. Kinabukasan, bumalik ako sa store na may dalang recorder at camera. Naisip kong kailangan kong magkaroon ng ebidensya sa mga kaganapan doon. Naghintay ako ng tamang oras at sinigurado kong walang ibang tao sa paligid. Pumunta ako sa likod ng bodega at sinimulang itala ang lahat ng makikita ko. Habang naghahanap, bigla akong nakarinig ng mga yabag mula sa likod. Agad akong nagtago at pinatay ang ilaw ng kamera. Nakita kong si Ate Liza muli ang lumapit sa pinto, ngunit ngayon kasama na niya ang 3 iba pang empleyado. Kanya-kanya silang bit-bit ng mga gamit at halatang nagmamadali. Hindi natin dapat itong ginagawa, sabi ng isa sa kanila. Masyado nang delikado. Kapag tumigil tayo, mas malala ang mangyayari, sagot ni Ate Liza. Alam niyo kung ano ang kapalit nito? Bigla nilang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Sumunod ako ng tahimik at siniguradong hindi nila ako mapapansin. Sa loob nakita ko silang nag-aayos ng mga kandila at naglalagay ng mga kakaibang simbolo sa sahig. Sa gitna ng lahat, naroon muli ang salamin. Habang itinatala ko ang lahat, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Nang tingnan ko ang paligid, nakita kong ang salamin ay nag-iba ng anyo. Ang refleksyon nito ay hindi na ang loob ng silid, kundi isang madilim at nakakatakot na lugar, puno ng mga anino at halimaw. Bigla na lang ang mga empleyado ay nagsimulang magpanik. Mali ito, sigaw ng isa. Hindi ito dapat mangyari. Ang salamin ay nagsimulang kumulo, tila ba isang portal na nagbubukas. Lumabas mula rito ang isang kamay na agad na hinatak ang isang empleyado papasok. Ang kanilang mga sigaw ay tumambad sa buong silid. Nakita akong Ate Liza. Mark, tumakbo ka! Sigaw niya. Pero bago pa man ako makakilos, naramdaman ko ang malamig na kamay sa aking balikat. Tinignan ko ito at nakita ang isang anino na unti-unting bumabalot sa akin. Nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap. Ang huling bagay na nakita ko ay ang mukha ni Ate Liza, puno ng takot at pag-aalala bago tuluyang magdilim ang lahat. Nagising akong nakahiga sa isang madilim na silid. Ang mga boses ng mga empleyado at ang malamig na kamay na humawak sa akin ay malinaw pa rin sa aking isipan. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, ngunit nakatali ako sa isang upuan. Puno ng takot ang aking dibdib at ang bawat tunog ay nagdudulot ng kaba. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ate Liza. Mark, kailangan mong makinig sa akin, sabi niya habang pinalalaya ako mula sa mga tali. Hindi dapat makita ng iba ang nangyari. Ang store na ito ay may lihim na hindi dapat mabunyag. Ano bang nangyayari dito? Tanong ko habang tumatayo, nanginginig pa rin sa takot. Ano ang mga batas na yan? Ang store na ito ay itinatayo sa ibabaw ng isang sinaunang lugar, paliwanag ni Ate Liza. Ang mga salamin ay nagiging portal sa ibang dimensyon at ang mga empleyado ay nagiging tagapagbantay nito. Kung hindi natin susundin ang mga batas, ang mga nilalang mula sa kabilang dimensyon ay lalabas at magsasanhi ng kaguluhan. Ngunit bakit kailangan ng mga sakripisyo? Tanong ko, hindi makapaniwala sa naririnig. Bakit kailangan may mawala? Ang mga nilalang na iyon ay nangangailangan ng kapalit para manatili sa kanilang dimensyon, sagot niya. Kailangan natin itong gawin para mapanatili ang balanse. Ang mga empleyadong nawawala ay hindi basta-basta tinatanggal. Sila ay ibinibigay bilang kapalit. Nagsimula nang lumabo ang aking paningin dahil sa takot at pagod.
Kailangan kong umalis dito, sabi ko. Hindi ko kaya ito. Hindi ka na makakaalis, Diyos, sagot niya. Kapag nalaman na ang lihim, hindi ka na makakalayo. Pero tutulungan kita. May paraan para makatakas pero kailangan mong makipagtulungan. Bigla kaming nakarinig ng mga yabag mula sa labas. Dali, kailangan nating umalis dito, sabi ni Ate Liza. Mabilis kaming lumabas ng silid at pumunta sa isang lihim na lagusan sa likod ng bodega. Habang tumatakbo, naririnig ko ang mga boses ng mga ibang empleyado, tila nag-aalala at nagbabantay. Pagdating namin sa dulo ng lagusan, nakita ko ang isang malaking pinto na may mga ukit na simbolo. Ito ang tanging daan palabas, sabi ni Ate Liza. Pero kailangan natin itong buksan ng sabay. Handa ka na ba? Huminga ako ng malalim at tumango. Sabay naming binuksan ang pinto at isang maliwanag na ilaw ang bumungad sa amin. Ang huling bagay na naalala ko ay ang pagpasok namin sa ilaw at ang pag-asang makakatakas mula sa bangungot na yon. Nang magising ako, nasa loob ako ng isang maliit na silid na tila ba isang lumang imbakan. Madilim, malamig, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas. Narinig ko ang mahihinang bulong at yabag sa labas. Sino-sino ang nandoon at nasaan si Ate Liza? Tumayo ako ng dahan-dahan tiningnan ang paligid at napansin ko ang mga lumang kahon at kagamitang inaamag na. Naghahanap ako ng paraan palabas nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ate Liza, ngunit iba na ang anyo niya, puno ng takot at pagod. Mark, hindi tayo ligtas dito, sabi niya habang hinahatak ako palabas. May paraan para makalabas, pero kailangan nating magmadali. Sinundan ko siya at habang kami naglalakad, narinig ko ang mga kakaibang tunog na tila ba mga halimaw na nagmumula sa dilim. Ate Liza, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ko habang tumatakbo kami sa makipot na pasilyo. Ang mga batas na sinusunod natin ay para protektahan ang dimensyon natin mula sa mga nilalang na nasa kabilang mundo, paliwanag niya. Pero may mga nagkamali at ngayon ang mga nilalang na iyon ay nakatakas. Kailangan nating isara ang portal bago pa tuluyang makalabas ang iba pa. Pagkarating namin sa isang malaking silid, nakita ko ang isang malaking salamin na pinalilibutan ng mga simbolo. Ang salamin ay tila ba humihinga at sa bawat galaw nito may mga aninong lumalabas at nawawala. Sa gitna ng silid, may isang matandang lalaki na tila ba nagmamasid at nagbabantay. Ano ang gagawin natin? Tanong ko habang tinitignan ang matandang lalaki. Siya si Mang Tonyo, ang tagapagbantay ng portal, sabi ni Ate Liza. Kailangan natin ang tulong niya para maisara ito. Lumapit kami kay Mang Tonyo at agad niya kaming binati. Alam kong darating kayo, sabi niya. Kailangan nating magmadali bago pa sila tuluyang makalabas. Sinimulan niyang ituro sa amin ang mga hakbang para maisara ang portal. Kailangan naming maglagay ng mga kandila sa paligid ng salamin at magsindi ng mga insenso na magtataboy sa mga nilalang. Habang ginagawa namin ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila ba galing sa ibang mundo. Biglang nagkaroon ng malakas na ingay at nagsimulang lumabas ang mga nilalang mula sa salamin. Ang kanilang mga anyo ay nakakatakot, mga mata na pula, mga kuko na matatalim, at mga ngiti na nakakatindig balahibo. Agad kaming pinalibutan ng mga halimaw at ang takot ay bumalot sa akin. Mark, hawakan mo ito, sabi ni Ate Liza habang iniaabot sa akin ang isang maliit na bote na may laman na likido. Ibuhos mo ito sa salamin. Agad kong kinuha ang bote at tumakbo patungo sa salamin. Habang papalapit ako, naramdaman kong unti-unting lumalakas ang puwersa na nagmumula rito, tila ba hinihigop ako nito. Ngunit sa huling sandali, ibinuhos ko ang likido sa salamin at bigla itong nagliwanag. Ang mga nilalang ay nagsimulang sumigaw at naglaho isa-isa. Nang tuluyang mawala ang liwanag, bumagsak ako sa sahig, hinihingal at pagod. Lumapit si Ate Liza at tinulungan akong tumayo. Natapos na, sabi niya. Naisara na natin ang portal. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Alam kong may mga tanong pa na kailangang sagutin at mga lihim na kailangang matuklasan. At sa kabila ng lahat ng nangyari, handa akong harapin ang anumang darating. Hindi pa man ako nakakahinga ng maluwag ay biglang bumukas ang pinto sa likod ng silid. Pumasok ang isang grupo ng mga empleyado na may dalang mga flashlight at tila ba naghahanap ng kung ano. Nagtago kami ni Ate Liza sa likod ng mga kahon at pinakinggan ang kanilang pag-uusap. Sigurado ka bang dito mo sila huling nakita?
Tanong ng isang lalaki na mukhang supervisor. Oo, nakita kong pumasok sila rito. Sagot ng isa pang empleyado. Alam kong kailangan naming makalabas agad bago pa kami makita. Sumenya si Ate Liza na sundan ko siya palabas ng isang maliit na lagusan sa gilid ng silid. Habang gumagapang kami sa makipot na daan, naririnig ko ang mga yabag at bulong ng mga humahabol sa amin. Pagkalabas namin sa lagusan, nahanap namin ang sarili namin sa isang lumang basement na puno ng alikabok at amag. Dito tayo magtago sandali, sabi ni Ate Liza habang hinihingal. Pero Ate Liza, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit tayo hinahabol? Tanong ko habang tinitingnan ang paligid. Bilang tagapagbantay ng portal, may mga taong nais makuha ang kapangyarihan nito. Sagot niya, ang mga empleyado ay bahagi ng isang kulto na nagnanais gamitin ang portal para sa kanilang sariling interes. Kailangan nating pigilan sila. Bigla naming narinig ang mga yabag papalapit. Nandito sila, sabi ng isang boses sa labas ng basement. Huwag nating palampasin. Hinila ako ni Ate Liza at sininyasan akong manatiling tahimik. Alam ko na ang paraan palabas, bulong niya, pero kailangan nating magmadali. Dahan-dahan kaming gumapang papunta sa likod ng basement at nahanap namin ang isang maliit na pinto na naglalabas patungo sa likod ng store. Sa labas, madilim at malamig ang hangin. Huminga kami ng malalim bago tumakbo palayo. Habang tumatakbo kami, naririnig ko pa rin ang mga humahabol sa amin. Hindi tayo pwedeng tumigil, sabi ni Ate Liza. Kailangan nating pumunta sa lugar na hindi nila alam. Sa kalagitnaan ng takbuhan, biglang nahulog si Ate Liza at napansin kong sugatan siya. Ate Liza, kaya mo ba? Tanong ko habang tinutulungan siyang tumayo. Kaya ko, pero kailangan mong malaman ang totoo, sabi niya. Ang store na ito ay itinatayo sa ibabaw ng isang lumang sementeryo. Ang portal ay nagsisilbing bantay para hindi makalabas ang mga espiritu. Ngunit ang kulto ay nais sirain ang balansi at gamitin ang kapangyarihan ng mga espiritu. Pero paano natin pipigilan sila? Tanong ko, puno ng kaba. Huwag kang mag-alala, may alam akong paraan, sagot niya. Kailangan nating puntahan ang pinakamatandang bahagi ng store. Doon natin matatagpuan ang sagot. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, alam kong marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot at kaba, handa akong harapin ang lahat para malaman ang katotohanan at mailigtas ang store mula sa panganib. Nang makarating kami sa pinakamatandang bahagi ng store, nakita namin ang isang lumang altar na puno ng mga kandila at sinaunang inskripsyon. Dito natin isasara ang portal, sabi ni Ate Liza habang iniayos ang mga kandila sa paligid. Habang ginagawa niya ito, narinig ko ang mga yabag ng mga humahabol sa amin. Bilisan natin, Ate Liza, sabi ko, puno ng kaba. Nandito na sila. Mark, kailangan mong magdasal at magpakatatag, sagot niya. Itong inscription na ito ang magsasara ng portal. Sabihin mo ang mga salitang ito. Iniabot niya sa akin ang isang papel na may nakasulat na mga sinaunang salita. Habang binibigkas ko ang mga salita, nagsimulang manginig ang lupa at ang mga kandila ay nagliyab ng mas maliwanag. Ang hangin ay lumamig at nagkaroon ng isang malakas na ingay na tila ba nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang salamin ay nagsimulang kumulumuli, ngunit ngayon, ang mga aninong nilalang ay humihigop pabalik sa loob nito. Bigla na lang isang malaking halimaw ang lumabas mula sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang mga kamay ay tila ba gawa sa apoy. Hindi ninyo ako mapipigilan, sigaw ng halimaw habang papalapit sa amin. Sige na, Mark, ituloy mo lang, sigaw ni Ate Liza habang pinoprotektahan ako mula sa halimaw. Patuloy kong binigkas ang mga salita hanggang sa ang salamin ay nagliwanag at ang halimaw ay huminto. Isang malakas na puwersa ang humigop sa kanya pabalik sa salamin at kasunod nito, ang salamin ay nabasag at ang mga anino ay tuluyang naglaho. Nang matapos ang lahat, bumagsak ako sa sahig, hinihingal at pagod. Natapos na, sabi ni Ate Liza habang tinutulungan akong tumayo. Nailigtas na natin ang store at ang mundo mula sa mga nilalang na iyon. Lumabas kami ng store at sa labas ay naroon ang ilang mga pulis at mga tao na nag-aalala sa aming kalagayan. Nasa mabuting kalagayan na kayo, sabi ng isang pulis habang nilalapitan kami. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto kong maraming bagay ang hindi ko inaasahan sa aking trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan kong ang katotohanan ay minsang nakakatakot, ngunit ito ang magpapalaya sa atin.
Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking kwento ng kaba. Kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at share ang video na ito. Abangan ang mga susunod na kwento ng kababalaghan at katatakutan dito sa aking channel. Maraming salamat at ingat lagi.